madadala ka dun sa mga iba't ibang beneficiary na nabibigyan namin, talagang makikita mo na sobra silang thankful na nabigyan sila or isa sila sa mga nabiyayaan ng prosthetic hands. Isang grupo ang lumilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bit-bit ang kanilang layunin na mabigyan ng kamay o prosthetic ang mga taong nangangailangan nito. Sila ang LN4 Foundation at ang kanilang proyektong The LN4 Hand Project. Yung mag-asawa sa US na yung anak nila ay namatay. In memory of Ellen, naisipan nila na magtayo ng foundation, mag-imbento ng prosthetic hands para sa mga putulang kamay, either inborn or sa mga na-aksidente. So, yung LN4 Foundation, so based siya sa US, merong retired na mag-asawa, si Ate Grace and Kuya Ray Cabato, na based sa Iloilo. Sila yung nagdala ng LN4 Foundation dito sa Philippines. Nang dalhin ang proyektong ito sa Pilipinas, hindi nagdalawang isip si Anthony na maging parte ng misyon nito sa mga Pilipino. Maging ang kanyang motor group na Naked Wolves, naging instant volunteer sa kanilang advokasya. Nung bago pa lang yung LN4 sa Philippines, yun yung medyo hindi pa kami madaling makahanap ng mga beneficiaries. So habang tumatagal, dahil meron ng word of mouth, meron social media na kung saan naipopost namin yung mga nabibigyan namin ng prosthetic hands. So nagkakaroon na ng parang awareness na meron palang foundation na ganito na nakapagbigay ng libreng prosthetic hands sa mga nangangailangan. Sa grupo ko is Naked Wolves Philippines, na kung saan meron kami mga chapter sa almost lahat ng mga probinsya. So lahat yun naipasok ko rin sa LN4. Kumbaga, kung merong mga nangangailangan ng prosthetic hands sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, sa Ilocos, meron akong mga kagrupo na pwede kong sabihan na magkabit ng prosthetic hands dun sa mga tao na taga dun sa mga lugar nila. Din mga volunteers na magandang loob na sila mismo nagpo-forward ng mga information ng mga nangangailangan na mula dun sa mga remote areas. And yung pagbo-volunteer kasi namin is in terms of finances, hindi kami funded ng foundation. So lahat ng mga gastos namin is from our own pocket. Noong time na yun, meron akong dalang more than 30 pieces na prosthetic hands, and lahat yun na-dispose ko. Naibigay ko sa Tacloban, sa Negros, sa Cebu, sa Iloilo, at saka sa Romblon. So yun yung 5 na provinces na meron akong mga nabigyan ng prosthetic hands. Ako dun mga 3 na on the way, bigla kaming may makikita, habang nakamotor kami, uy, buto lang kamay. Bigla kaming hihinto, on the spot, bibigyan namin ng prosthetic hands yung nakita namin. Hindi lamang talaga dito sa Metro Manila, ngunit maging sa mga liblib na lugar, nakararating ang kanilang mga bit-bit na kamay. Meron akong pinuntahan na barangay doon, yung barangay Ugto yata, yung Ugto. Yung Ugto pala is meaning is putol. Kasi maraming putol ang kamay doon dahil sa ng dynamite fishing. Kaya yun yung mga naging reason kung bakit napuputol yung mga kamay nila. Di naman namin pinipili kung sino yung dapat bigyan or kung ano yung estado niya sa lipunan. Wala kaming pinipili. As long as pwedeng makabitan ng prosthetic hands, bibigyan natin ng prosthetic hands. At saka yung nabanggit ko nga, as much as possible, is yung at least 11 centimeters below elbow. Yun yung ideal na magandang bigyan. Pero kung hindi naman ganun kahaba yung natitira, ginagawa na lang natin ng paraan para maikabit. Meron talagang mga recipient na makikita mo talaga sa kanila na talagang gagamitin nila. At saka nakakatuwa din dahil like for now, meron akong nabigyan ng prosthetic hands from Cebu nung nasa Cebu ako. Until now, lagi yung nagme-message sa akin, nangangamusta. Tapos pinapakita niya sa akin, nagsesend siya ng mga video na eto, nagta-tricycle siya kasi namamasada siya sa tricycle. So malaking tulong. So sobrang nagpapasalamat siya sa LN4 na isa siya sa mga naging beneficiary ng LN4. Kaya naman, sinamantala na namin ang pagkakataong may pakilala si Jerry kay Anthony. Mula sa Sampaloc, Manila,
dinala namin sa Las Piñas si Jerry. Agad na sinuri ni Anthony ang braso ni Jerry. Malalaglag. Hindi mo siya matutuwa. Ipinaliwanag din niya ang nasabing function ng prosthetic hands. Tapos meron din naman... Isa-isa ring sinabi ni Anthony ang grupo sa likod ng LN4 Foundation at maging ang mga gumagawa ng kanyang prosthetic hands. Na nandito po yung parts niya, yung project. Bali, ito po sila, 4 po sila. Wow. So ito po yung strap. Yung strap na to, is normally dito po siya naka-strap. Pero depende po sa haba po kasi nung kamay. Oras na para sukatin ang bagong kamay ni Jerry. Ready po. Sige po. Sama na. Nagpasadya na gawa sa stainless or aluminum, yung mga gaang na material. So, para maging komportable sa kanyang prosthetic hands, ginawa nito ng adjustments ni Anthony. yun lang po doon. Kailan ba dito o dito? Yan po. Yan. Sige po. Lubos ang pasasalamat ni Jerry sa LN4 sa tulong na ibinahagi sa kanya ng grupo. Yung mga bagay na di ko madampot, mahawakan, pwede na. Matalino yung pagkakagawa niya kasi hindi siya ginawa para lang pumorma, kundi maging useful. Thank you so much sa LN4 Hand Project na base ang foundation sa US at yung mga local partner dito, sina Ma'am Grace and yung kanyang husband from Iloilo, sa pagbibigay sa mga katulad namin na may kapansanan na wag lang magkasya doon sa kung ano kami, kundi ano pa yung magagawa, ano pa yung ma-improve namin sa sarili. And through that, masasabi ko na 2 na uli yung kamay ko. Hindi na 1 kalahati. God bless you. Ang excitement ni Jerry hindi na may tago. At napalive agad ito sa kanyang Facebook page at ipinakita ang bit-bit na walis tambo at daspan gamit ang kanyang bagong kamay. Ang kagandahan pa sa proyektong ito, hindi lamang sa matitibay na materyales gawa ang prosthetic hand. Mula rin ito sa mga taong may puso para sa katulad ni Jerry. Itong pouch na to, makikita nyo meron drawing. So yung drawing na yan, ang gumawa ng drawing na yan, yung nag-assemble ng prosthetic hands na nandito sa loob. So, sa loob ng bawat pouch, merong brochure, merong, ito halimbawa to, kompleto yung details. Meron silang message na sending you best wishes and may this hand help make your life more pleasurable. So, 4 sila na nagbuo ng isang prosthetic hands. So, yung prosthetic hands na to kasi is made of parang special na plastic. So, matibay siya, hindi siya madaling masira. Yung mga materials din nito is hindi rin siya kinakalawang. And what is good thing with LN4, as long as nandyan ang LN4, kapag nasira yung prosthetic hands na binigay dun sa beneficiary, pwedeng ibalik ng beneficiary yung prosthetic hands na sira at papalitan ulit yun ng LN4 free of charge. Panawagan ng grupo, dumami pa ang mga taong lumapit sa kanila para sa ibinibigay nilang libreng prosthetic hands. At marating pa nila ang mga lugar kung saan kinakailangan ang kanilang responde. Thank you sa Net25 sa Responde kasi na-feature nyo rin ang LN4. So sa mga makakapanood nito at meron kayong kakilala na nangangailangan or kayo mismo nangangailangan,
lapit lang po kayo sa Responde, mag-reach out lang po sila para sila mismo yung mag-reach out sa akin para mabigyan kayo ng prosthetic hands. Huwag kayo mahiya na lumapit at mag-avail ng prosthetic hands. Libre po to, hindi po kayo operahan, huwag kayo matakot. Yung mga tao na nabigyan namin na-uplift yung moral nila, nagkaroon sila ng pag-asa kasi gamit yung prosthetic hands, mas madami na sila ngayon na pwedeng magawa. Nabago yung buhay nila. Sa maraming kwento na ating itinampok dito sa programa, lagi nating napapatunayan na walang anumang kapansanan ang makahahadlang sa sinuman na may masidhing pangarap. At nakasisiguro kami na palaging may handang umalalay sa mga taong lumalaban ng patas at hindi sumusuko sa buhay. Mapalad kaming makilala si Jerry at ang kanyang positibong pagtanaw sa kanyang kalagayan. Ngunit higit sa lahat, mas mapalad kaming makilala ang Ellen4 Foundation na patuloy ang paggabay sa mga katulad ni Jerry na nangangailangan ng Responde. Ako si Anthony Untalan ng Ellen4 Foundation, Certified E-Responder. Mga ka-responde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga ka-responde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.